Magandang araw mga kabataan at mga OFWs at lahat ng patriotiko nating viewers. Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong bomba ng Philippine politics, ang Tangeray 2028 Senatorial Preference Survey. Imagine ninyo ha, 3 taon pa lang bago ang 20, actually 2 taon, 2 years na lang no? Kasi October 2020, 1 taon na lang actually, October 2027, mahigit 1 taon na lang, okay? Ay magde-declare na sila ng kanilang mga candidacy. 2026 na po ngayon Next year na yon. So more than a year. Okay? At grabe, bigla na namang nagbago ang leaderboard dahil sa ilang withdrawal. Si Raffy Tulfo at Grace po ang nagtop. Pero bakit? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Lalo na sa mga kabataan at OFWs na future natin nakasalalay sa tamang liderato. Stay tuned for a full fact-based breakdown. Walang bias, walang paligoy-ligoy, pero bago yan, quick plug. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Una, ano ba itong Tangeray Survey? Ito ay isang non-commissioned poll gamit ang mobile-based platform, nationwide sample ng 2,000 respondents, February 2 to 6, 2026. Margin of error plus minus 2% nationally, pero higher sa regions. NCR, 5 to 7%. 5.7%. Visayas, 4.6%. So reliable ba? Medyo pero early pa ito ilang taon, ilang buwan pa bago ang eleksyon. Marami pang pwedeng magbago. Pero interesting, ginawa ito after lumabas na hindi tatakbo si Robin Padilla at Vico Soto sa Senado. Yung dating frontrunners, kaya biglang nag-shift ang voters' preference. Classic political domino effect. O, sino ang number 1? Raffy Tulfo, 49.8%. Grabe, no? Almost 50%. Bakit siya? Dahil sa image niya bilang people's champion sa TV, laban sa mga abusive employers, corrupt officials. Pero critically speaking, media personality siya. May name recall. Pero may record ba siya sa legislation? Strong prospect din daw for higher post, president, vice president. Youth appeal high, lalo na sa millennials at Gen Z. Pangalawa, Grace po, 43.5%. The returnee queen, high name recall from past runs, perceived as independent, moderate, pero after 2016, nung tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas na natalo, bakit pa rin siya strong? Kasi consistent siya sa surveys, hindi siya nawawala sa radar. Pero question, ano ba ang legacy niya na talaga naipasa? Okay. Pag-withdrawal ni Padilla, biglang lumakas ang Duterte family. Paolo Pulong Duterte, 37.1%. Baste Duterte, na mayor ngayon, si Paolo Pulong, congressman, si Baste Duterte, mayor, 36.6%. Pasok sa 3rd to 7th cluster. Kinuha nila yung base ni Padilla. Clear sign. Yung strongman appeal, anti-crime, pro-Duterte loyalist ay buhay pa rin. Pero para sa mga kabataan, mix yan. May mga pro-drug war, pero marami ring kritiko sa human rights issues. Okay. Parang family business ang politika sa Davao. Pero seryoso, it shows dynasties are still powerful. Paano natin babaguhin yan, mga kabataan? Okay, O, ito ang exciting part. Lumalakas ang newer names sa youth demo. For example, Rex Gatchalian, DSW Secretary yan. Dating congressman, dating mayor, 34.4%. 7th place siya. Joy Belmonte, ang ating mayor, Quezon City Mayor, 29.3%, 8th to 14th. Okay?
Mananalo kaya siya? Francis Zamora, San Juan, 19.8%. Ha? Ben Mangalong, Baguio, 15.1%. Ha? Lala Soto, 14.7%. Wow, ha? Lala Soto? Talaga? Ay, naku po. Ewan ko. Yung Vico Soto effect dati, clean governance, relatable sa young voters. Ito ang hope natin. Pero need pa ng national exposure. Para sa mga OFWs, these are the kinds of leaders na dapat nating support para sa better labor rights, anti-endo bills, etc. Others in projected top 12, Cayetano, Cayetano and Legarda, both 38%. Legarda, parang ano yata, hindi yata, noong 2025 ba? Oo nga, pwede, no? Both 38%, third to seventh. Manny Pacquiao, nako po, 31.2%. Chis Escudero, dating Senate President yan, 30.2%. Ben Tulfo, Rafi's brother, na vlogger din, at saka siya po ay natalo no nakaraan. Number 12, G Manang Aimee, number 13 siya. Sayang no? 30.1%. Sani Angara, DepEd Secretary, dating senador yan, 28.4%. Okay. Kung napapansin nyo po, family ties everywhere, brothers, spouses, legacies. Is this meritocracy or nepotism 2.0? Perfect. Name recall wins elections. Paano mag-breakthrough ang bagong mukha without money or machine? Ano ang takeaway natin? Early pa, pero shows continuity, trapo names versus change, youth-driven. Para sa atin, kailangan maging vigilant. Vote wisely, hindi lang sa surveys, lalo na sa OFWs. Ang remittances natin ang backbone ng economy. Deserve natin ng senators na pro-migrant. Okay, bago tayo matapos mga kaibigan, habang nag-aaral kayo ng politics o nagre-remote work kayo, no? Work from home, check this Lazada, Shopee affiliates. Katulad ng wireless earbuds for clear calls back home, power banks para di malobat sa long shifts, planners para organize ang buhay, at mga libro mga kaibigan, mga OFWs at kabataan, ang mga libro on Philippine politics para mas informed kayo mga kababayan. Ngayon link sa descriptions, comments, bilihin nyo na via my affiliate. Tulong na rin ito sa ating channel. #WalkWithLan. Mga kapatid, politics is not a game. It is our future. Stay critical, stay informed, like, comment your thoughts. Sino ang bets nyo sa 2028? Subscribe at bell on. See you sa next video. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.